Minasan, konnichiwa. Cha desu. Ayan. So, magre-review tayo ngayon ng JFT. Ayan. So, ito ay mock test. Ayan. So, ang ginawa ko ay puro pa lang particles. Ayan. So, sana may matutunan kayo. Hai, それでは始めましょう. Okay, so ano ba yung unang gagawin natin? Ayan, tingnan natin. Ayan, sabi niya is, blank ni hiragana wa mo o kakimashou. Okay, so wa or mo. Okay, wa or mo. Ayan, so particle lang no yung ito ginawa ko muna. Ayan, so para ito sa A1. Okay, so A1. A1 and A2 is basic, di ba? JFT basic. So sa A1 muna tayo mag-start. Ayan, so ang reference ko pala dito minasang is yung Marugoto na book. Okay? Ayan, so yung mga nag-start pa lang ng N5 at nasa unang ito lesson pa lang kayo is para sa inyo ito, no? Pero yung mga natapos na ng N5, feeling ko madali na lang sa inyo yung wa or mo, yung mga magtitake dyan ng JFT. Okay, so hi. Yan, so meron tayong dialogue dito, nag-uusap si Tan at saka si Ana. Hi. Sabi ni Tan, "Oshigoto wa nan desu ka?" Ana, "Watashi, engineer desu." Watashi, engineer desu. Okay, so oshigoto wa nan desu ka? Ano ba yung shigoto? Okay, so nilagyan niya ng o to make it polite. Di ba? Naglalagay tayo ng prefix na o para ito maging ito na sign, no? Ng respect natin doon sa kausap natin. Kung ikaw na yung tumutukoy at sinabi mong shigot o ako, di ba? For example, yung sarili mo na, yung tinutukoy mo, is hindi mo na kailangan lagyan ng prefix na o. So, tandaan ninyo yun, ha? Ayan, so, ito, respect lang yan para doon sa listener, no? So, kapag ikaw na, sarili mo na, hindi mo na kailangan lagyan ng o. Towards sa listener lang yung prefix o. Tandaan nyo yan, okay? So, shigoto wa nan desu ka? Sabi ni Ana is, "Watashi, engineer desu." So, ano ba ang engine niya? Ang engine niya ay engineer. So, sabi niya is, "Watashi, engineer desu." Okay, so sa Japanese kasi, is kailangan natin ng particle. Diba? Ayan, so mahalaga ang ating particle. Okay, so sabi niya is, "Watashi, engineer desu." Wa or mo. Okay? So, ang ating tamang sagot dito ay particle wa dahil siya yung ating ito topic particle. So, watashi wa engineer desu. Sabi niya, ako ay isang engineer. Okay? So, pag tinanggal mo na yung wa dyan, alam mo yun, mukha ka ng ano, sobrang casual na ng mga Japanese kasi tinatanggal nila yung particle na watashi engineer desu, diba? Pero tayo is huwag nating tatanggalin ang mga particle para hindi natin makalimutan. Okay, so next, sabi ni Tan, "So desu ka? Watashi, engineer desu." So ano sa tingin ninyo? So desu ka? Watashi, engineer desu. Okay, so ang ating sagot dyan ay mo. So bakit particle mo? Kasi nga sabi ni Ana, di ba, ako ay isang engineer. Ah, okay, sabi ni Tansang. So, sabi ni Tansang is, ako din ay isang engineer. Pero kapag yung profession dito is hindi na engineer, so hindi mo pwede ilagay na particle mo. Di ba? Okay, so, kapag ka naglagay na tayo ng particle mo, hindi mo na kailangan lagyan ng particle wa. So, siya na yun magiging replacement ni wa. Okay, so hindi pwedeng watashi mo wa o kaya watashi wa mo. Okay, so,はい。で、sabi ni Ana, "Tan-san, 英語ができますか?" Tan-san, 英語ができますか? So, ano sa tingin nyo yan? So, either wa or mo. So, wa. So, bakit wa? Kasi nga, tinatanong niya kung si Tansang daw ba ay marunong ng eigo. Hindi tayo pwede maglagay dyan ng mo dahil nga, panibago yan eh. Di ba, nausapan nila, hindi pwedeng Tansang mo eigo ga dekimasu ka? So, di ba? Wala silang previous na pinag-usapan about sa language. Okay? So, panibago topic, di ba? So, Tansang wa eigo ga dekimasu ka? Sabi niya, "Hai, sokoshi dekimasu. Nihongo dekimasu."
Okay, so alam niya, marunong daw siya ng eigo at akunting eigo. Yan, sukoshi dekimasu. And then, nihongo dekimasu. Okay, so ano ba ang, ano dyan, ilalagay natin? Wa or mo? Okay, so particle mo. Bakit particle mo? Kasi nga, usapan nila is about sa language, di ba? So, marunong ka bang mag-language, mag-ego, mag-English? Sabi niya is oo. Konti marunong ako. Marunong ako konti. Sabi niya. And then, marunong din akong mag-nihongo. Okay? So, mo. Kasi, kung inilagay natin dyan, lalagyan natin ng wa yan. So, mangyayari is, watashi wa nihongo ga dekimasu, di ba? Ayan. So, dahil si Tansang pa rin naman yung pinag-uusapan natin, di ba? About dun sa language. Ayan. So, eigo ga dekimasu, nihongo mo dekimasu. Marunong din akong mag-nihongo. Okay. So, so desu ka? Sugoi desu ne. Ayan. So, ito yung ating part 1, no? Ayan. So, may question ba kayo? Kapag may question kayo, minasang pag-comment lang dyan. Okay. So, ito is wa, ga, mo, to. Okay, so either wa, ga, mo, to yung ating ilalagay. Si Karina at saka si Ri nag-uusap. So Karina sabi, Ri-san, tabemono nani suki desu ka? Ri-san, tabemono nani suki desu ka? So wa, ga, mo, to. Okay, so ang sagot natin is tabemono wa nani ga suki desu ka? So, pattern niya, di ba? Okay, yung ating subject or topic particle wa, and then, ito, ano man lagay na, nani ga, and then, suki desu. Sorry. Yasai, sakana, suki desu. Kodamono, suki desu. Yasai, sakana, suki desu. Kodamono, suki desu. So, ano sa tingin nyo lalagay natin dyan? Okay, so, yasai, to, sakana. Bakit particle to? Kasi nga, and, no? Yasai at sakana. So, may suki. Ibig sabihin, gusto niya. So, anong lalagay nating particle dyan? Ga, suki desu. So, bakit ga, suki desu? Kasi nga, doon sa tapimuno, di ba? So, yasai at saka sakana ang gusto niya. Ayan. So, doon pa lang sa una kasi, may kita nyo na, nani ga, suki desu ka? Di ba? So, hindi natin pwede ilagay dito na yasai ga, sakana ga, suki desu. Diba? Kasi nga end, diba? Ang ating particle to. Noun 1, noun 2. So, noun to, noun and, noun 2. Okay? So, yun yung ito, suki daw niya, yung gusto niya. So, sabi niya, kudamono suki desu. Ibig sabihin, dun sa tabimuno, tatlo. Diba? Yasai, sakana, kudamono. So, ano ilalagay natin dito? Kasi nga, naglagay na siya kasi nga, naging dalawang sentence na, diba? Naging dalawang sentence na yan. So, merong panibago dun na kudamono. So, ang ating particle ay mo. Bakit mo? Kasi nga, gusto din daw niya ng kudamono. So, ano yung gusto niyang tabimuno? Yasai at saka sakana. So, gusto din daw niya ng kudamono. Hindi natin pwedeng ilagay dito na kudamono ga suki desu. Kasi tinatanong na niya sa una kung anong gusto niya. So, ibig sabihin niya yasai, sakana at kudamono. So, bakit hindi natin pwede ilagay dito na, sana pinagdugtong na lang, di ba? Hindi kasi, syempre, para sa ating particles kasi, di ba? Yan, so, para ma-review tayo. So, naging dalawang sentence, ang pinag-uusapan pa rin dito is yung gusto niya na tabimuno. Kaya tayo nag-particle mo. Okay? Ito, niku, suki janai desu. Okay, so, nagbago na. So, dito, gusto niya, at saka dito is hindi. Okay, so, ano sa tingin nyo ga? Wa, mo, or to. So, hindi tayo pwedeng maglagay dito ng mo. At hindi rin tayo dito pwedeng maglagay ng to. Kasi hindi naman dun sa mo kasi also, di ba? So, niku mo suki janai desu. Panibago na to. Di ba? Dun ang usapan natin kanina is yung gusto niya. Ngayon is yung ayaw na niya. So, ang ating particle ay wa. So, bakit particle wa? So, ito na yung ating nagiging topic na natin na yung niku daw. Ayaw ko ng Nico. Nico wa suki janai desu. Ayan, so baka kasi mamaya, ito, na-misinterpret na yung gamit ng wa at saka ng ga. Ayan. So, may explanation tayo dyan, no, sa ga at saka wa. Kung gusto nyo ng explanation ng wa and ga, kung paano siya ginagamit, paki-comment dyan at gawin natin ng
ibang explanation. Ayan. So, meron kasi tayo, di ba? Niku wa suki janai desu. Bakit kaya naging wa? Okay. So, bakit naging wa yan? Dahil ang tinutukoy niya is ayaw niya. Yung ayaw niya. Ayan. So, either wa or ga yan. Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito is yung ayaw niya. Niku wa suki janai desu. Ayan. So, minasabay comment kung gusto nyong gawan natin ng separate video. Ayan. So, niku wa suki janai desu. Dito na kasi tayo. Tinutukoy natin dito is yung, mo yun. Bigyan natin kapag wa or ga kasi, kapag wa ang ating ginagamit, is ang binibigyan natin ng diin is yung word ang after particle wa. And then pag ga, ang ating gagamitin is binibigyan natin ng diin or ng emphasis yung word before ga. So kung niku ga suki janai desu, di ba? Ayaw niya ng niku, yun yung ayaw niya. Walang iba, di ba? Hindi yan, kundi ito yung ayaw niya pag niku ga suki janai desu. Pag sinabi mong niku wa suki janai desu, so ibig sabihin yung ayaw mo. So, ang binibigyan ng emphasis is yung ayaw, itong suki janai desu. Okay? Ayan. Ayan. So, kanina, watashi wa niku ga suki desu. Sakana, suki janai desu. Sabi niya, watashi wa, niku ga suki desu. Sabi ni Karina is, ang gusto ko ay yung niku. Yung sakana daw ay ayaw niya. So, sakana wa suki janai desu. Okay? Yan. So, next. De or o. Yan. De or o. Yan. So, si Karina ulit ang ating karakter. Tsaka si Ri, di ba? Kyou, doko, hiru gohan tabemasu ka? Kyou, doko, hiru gohan tabemasu ka? De or o. Okay, so ang ating tamang sagot dito is particle de. So, bakit particle de? Kasi ang isang gamit ng particle de is our place of action. So, ibig sabihin place of action kung saan gagawin yung action kaya sa place. So, yung place mo dapat may kadugtong na de. Kasi nga, ang mga particles minsan is always with noun. Kasama nila palagi ang sinoun. Hindi mo yun siya pwedeng idugtong doon sa verb. Ibang na yun, ibang usapan na yun. Ayan. So, dito, sa lower level, is nasa noun palagi si particle. Ito, pwedeng idugtong ang mga particle sa verb na naka-plain form, yung mga ganun. Ito, naka-dictionary form, nilalagyan niya no-wa, no-ga, pero ibang topic na yun. Okay, so dito is mag-concentrate tayo sa particle, noun, and particle muna. Okay, so dahil dito, tandaan niyo yun ha? Tandaan niyo yun na noun, laging katabi niya ay particle. Kasi pag itinabi nyo to sa verb at hiniwalay nyo yung noun, mag-iiba na. For example, doko. And then, di ba, may nilagay ka na naman na noun. And then yun, ang katabi ng de ay yung tabewas. Di ba? So, ano na yun? Kasi di ba, hindi pwede na puro noun, tabi-tabi ng noun na wala tayong nilalagay na particle dun sa gitna. Di ba? Dun between sa noun. Ayan. So, doko de hiru gohan? O, tabemasu ka? Okay, so place of action and then direct object, particle. Okay, yung ating direct object, ano ba yung direct object natin? Yung hirugohan, kasi yung kakainin nila eh. Di ba? Yung lunch, ang kakainin nila. So, lalagyan mo ng particle o yung object. Ano ba yung object mo? Yung lunch. Yung hirugohan. Di ba? Ayan. So, doko de hirugohan o tabemasu ka? So, saan tayo kakain ng lunch? Sabi niya is restaurant tabemasu. Restaurant tabemasu. De or o? Okay, so particle. De, kasi nandun na sa una, di ba? Doko. Place. Restaurant is place. So, interrogative. So, ang ilalagay mo yan, i-replace natin ng restaurant. Kasi ang ating place ay restaurant. Di ba? Restaurant. Okay, hindi natin pwede ilagay ang o dito. Kasi nga, ang meaning nun, pag restaurant o tabemasu, ibig sabihin, ang kakainin mo ay restaurant. Di ba? Tinatanong niya, doko de, di ba? Tapos lalagyan mo ng o. Diba? So, restaurant de, tabemasu. Hindi pwedeng o kasi nga, object mo na yung restaurant. Pag ganun, direct object of the verb. Ano bang verb mo? Tabemasu, kakainin mo. O, restaurant o tabemasu. Diba? Hay. Sabi niya, nani tabemasu ka? Nani tabemasu ka? So, nani ay what? So, tabemasu is to eat. So, o. Kasi anong kakainin natin? Diba? Kakainin natin. So, nani o tabemasu ka?
pizza tabimasu? So, madali na lang yan. Bakit madali na lang? Kasi nga replace mo lang kung ano yung what. Ano ba yun? Interrogative. So, ang sagot dyan is pizza. Pizza. Diba? So, o pa din. Diba? Ayan. So, sinagot lang natin yung tanong ni Karina eh. Diba? Ano yung kakainin mo? Parang dun sa saan tayo kakain. Diba? Sodoko, restaurant. So, parehas lang din yung de. Ayan. Ayan. Next. Niwaga. Niwaga. Hay. Ayan. So, tingnan natin. Sabi dito is, watashi no iie, heya ga 3つ arimasu. Heya, エアコンとテレビあります。本棚とパソコンもあります。ソファありません。ありません。ソファありません。猫います。Okay. 私の家、ibig sabihin is, ano na dito eh, kung ano yung nandun, di ba? Ano yung nag-i-exist, kumbaga. Anong lesson to sa ating N5, di ba? Lesson 10 yata ito sa Minano Nihongo. Ayan. So, ang ating verb of existence, no? Ginamit na ang arimas at saka imas. Okay, so saan ba ginagamit si arimas? Saan ba ginagamit si imas? Di ba? So, ibig sabihin pag arimas, inanimate, imas ay animate. Okay? So, watashi no iie ni heya ga 3つあります。watashi no iie ni heya ga 3つあります。Ibig sabihin, doon daw. So, saan nag-i-exist yung heya? Doon sa bahay niya, kaya particle ni. Okay? So, place. Place. Ang ating noun dito is place ni arimas. Okay? So, doon nag-i-exist. Ano ang nag-i-exist? Heya, kaya particle ga. Yan. Watashi no iie ni heya ga 3つ arimasu. Heya ni. Bakit heya ni? Kasi nga doon sa aking heya. Ano ang nag-i-exist? Yung aircon at televiso. Alam nyo na. Sagot. Ga. Diba? So, heya ni aircon to terebi ga arimasu. So, doon sa heya niya ay may nag-i-exist na aircon at TV, kaya particle ga. Saan nag-i-exist yung aircon at TV? Sa heya, kaya particle ni. So, existence. Saan nag-i-exist? Sa heya, kasi kaya particle ni. Ano yung nag-i-exist? Aircon at saka TV, kaya particle ga. So, saan nag-i-exist at ano yung nag-i-exist? Saan nag-i-exist? Particle ni. Ano yung nag-i-exist? Particle ga. Tandaan nyo yun. Okay? Hondana to pasoko mo arimasu. Okay? So, meron din daw ito bookshelf at saka computer. So, sofa arimasen. Sofa arimasen. So, ano sa tingin nyo? Wa or ga? Kasi hindi tayo pwede maglagay ng ni dyan. Kasi hindi naman yan place ang sofa. Ang sofa ay upuan. Di ba? Sofa. Okay? So, wa. Kasi nga, sinasabi natin na walang sofa. Okay? So, sofa wa arimasen. So, meron daw neko. So, neko ga imasu. Okay? So, watashi no iie ni heya ga 3つ arimasu. Heya ni aircon to terebi ga arimasu. 本棚とパソコンもあります。ソファはありません。猫がいます。Okay? はい、next. No to de. No to de. Ano ba ang gamit ng no to de? Una, 私、家は新しいです。私、家は新しいです。No to de. Okay, sinabi niya dito na yung kanyang iye. So, particle no. So, ibig sabihin, possession. Diba? Meron tayong 4 na gamit ng particle no. Ayan. So, alam niyo na ba yung mga 4 na gamit ng particle no? Diba? Ayan. So, ang isa doon is possession. Diba? Ang una is, ano ba? Ang isa is, ito, N1, kung saan nabibilang si N2. And then, pangalawa is, ano ba? N1 explains what N2 is all about. Diba? Pangatlo, possession. And then, kung saan gamit, ay kung saan gawa yung isang bagay. Di ba? Made in. Okay, so watashi no iie wa atarashi desu. Yung kanyang iye daw ay atarashi. So watashi no iie, ibig sabihin kanyang iye. So N1, sino yung nagmamay-ari? So siya yung ating mauuna. Hindi pwedeng iye no watashi. Di ba? So ang ating N1 dito is yung watashi. So ang ating pangalawang N2 dito is ang ating noun 2 ay yung iye. So kailangan mo lagyan ng article sa gitna nun. Di ba?
para maging possession. So, watashi no ie. Next, watashi wa kazoku sundeimasu. No to de. Watashi wa kazoku sundeimasu. Okay, so, ang ating particle dito is particle. To, so bakit particle to? Kasi nga, ito, companion. No, ibig sabihin, ako, di ba? Kasama ko yung aking pamilya na nakatira dun sa iye na yon. Okay? So, watashi wa kazoku to sundeimasu. Kung sino yung kasama mo is, lalagyan mo ng to. Okay? So, magkaiba kasi minasang, baka mamaya, may magtanong, no, watashi to kazoku wa. So, magkaiba naman yung English translation nun. Pag sinabi natin, watashi wa kazoku to at watashi to kazoku wa. Ayan. So, parehas sila pag ina-analyze mo na ang kasama mo ay yung pamilya mo. Di ba? Pag sinabi mo kasing watashi wa kazoku to sundeimasu, ako ay nakatira, di ba, dun sa bahay na yun, kasama ko yung aking pamilya. Pag sinabi mo kasing watashi to kazoku wa, ako at ang aking pamilya ay nakatira dun sa bahay na yun. Ayan. So, pares lang naman sila ng ibig sabihin, kaso mag-iiba yung, yung translation nila. Alam mo yun, yung placement ng particle minasang. Ayan. So, next is watashi tomodachi wa hitori sundeimasu. Watashi tomodachi wa hitori sundeimasu. Okay, so ating particle dito ay no. Bakit particle no? Ayun, possession, iyong kaibigan. Yung aking kaibigan ay, di ba, mag-isang nakatira sa bahay na yun. Bahay, di ba? Yung sa bahay niya, hindi sa bahay ko, di ba? Sa bahay niya, yun. So, ang aking kaibigan ay mag-isang nakatira. Okay, so, hindi naman niya nilagay dito yung bahay kasi ng kaibigan niya. So, watashi no tomodachi wa hitori de sundeimasu. Ayan, so, alam niyo, hitori de na kasi yan siya. Diba? Hitori de. Ayan, so, pag sinabi nating hitori de, isang word siya, diba? Na ibig sabihin is alone. No? Wala kang kasama pag hitori de. Okay? So, kung natatandaan nyo si aruite naman, di ba? Aruite ikimasu, di ba? So, to walk naman. So, hindi mo na kailalagyan ng particle de. Okay? Ayan. Hi, okay. So, next, wa and ga. Okay, so ating dialogue si Tan at saka si Ana ulit. So, barbecue party wa itsu ga ii desu ka? Barbecue party wa itsu ga ii desu ka? Ayan, so tinatanong niya kung kailan sila magbabarbecue, kung kailan mas okay. Kaya itsu ga ii desu ka? Sabi niya ni Ana is doyobi ii desu. Okay, so alam ko may clue na kayo dyan kung anong particle kasi nga nandun naman na sa taas, di ba? Pinalitan lang natin yung interrogative natin ng araw na, di ba? Okay, so particle. So, doyobi ga ii desu. Hindi getsuyobi, hindi suyobi, kundi doyobi ang okay. Doyobi ga ii desu. Okay, sabi ni Tansang, sumimasen, doyobi dame desu. Getsuyobi do desu ka? Ano sa tingin yung particle dyan? Ga, ba, wa, or wa, ga, wa. Okay, so doyobi dame desu. Particle wa. Bakit dame? Ay bakit wa? Kasi nga, doon tayo kay dame, di ba? Na yung doyobi is hindi pwede. Dame, sabi niya. Okay, nakalagay is, how about getsuyobi? So, wa. Diba? Hindi natin pwede maglagay dyan ng ga. Getsuyobi wa do desu ka? Also, how about Monday? Sabi niya, ii desu yo. Nanji ii desu ka? So, alam ko meron na kayo ulit. Clue. So, particle. Ga. So, anong oras? No, yung okay. Yung pinag-uusapan natin dito is, anong okay? Diba? Anong oras? Anong okay? Anong oras? Okay, so, anong oras? Anong oras ba? Ano ba? 1 ba? Diba? Okay, so, nanji ga ii desu ka? Sabi niya, ni Tansang, hiro 12 do desu ka? So, tinanong niya, anong okay na time? So, how about, 12, no? 12 noon. So, particle wa. Kasi nga, 12 wa do desu ka? Yan. Okay, so how about
12. Sabi niya, ii desu ne, 12時ですね. Ayan. So, wa and ga. Ayan. So, yun lang minasang yung magiging clue ninyo. So, wa and ga. Kung ano yung binibigyan ng din yung specify natin. Kasi alam niyo, pag tinanong natin ano yung topic, ano yung subject. Diba? Ayan. So, parang ang hirap ipalaw. Parang magkasing lang sila. Parang ganyan kasi, diba? Okay, so, yun. So, nanji ka ii desu ka? Sabi niya, so, wala kasi tayong answer eh. Kung 12時がいいです, pag sinabi niya sana, so ga, diba? Nagtanong kasi siya. So, how about 12? Diba? Ayan. Okay? Next. Okay, so last na to, kara made and de. Ayan, si Tan, tsaka si Ana pa rin. Sabi ni Tan, Ana-san wa kaisha dou yatte ikimasu ka? Ana-san wa kaisha dou yatte ikimasu ka? Kara made de. Okay, so from until. So, kung ikimas, verb of direction, ang ating verb dito, so ang particle dito is ang gamit natin ay means of transportation, di ba? Okay, so, kara made and de. So, kaisha dou yatte ikimasu ka? So, ano ba? Kaisha kara, kaisha made, kaisha de. Okay, so, made. Ana-san wa kaisha made dou yatte ikimasu ka? Paano ko pumupunta hanggang kaisha? Paano ko pupunta sa kaisha, di ba? Sabi niya is, watashi wa kokura eki, ueki, eki, densha, ikimasu. So, may dalawang place. Mayroon tayong dalawang eki. So, ang sabi ko kanina, ang kara ay from, ang made is until, so, made, di ba? So, kokura eki kara, ueki eki made, densha. So, sabi ko kanina, means of transportation. Yung particle de, so dahil ang densha ay means of transportation, di ba, para makapunta ka, di ba? Ayan, so meron tayong ikimas dyan. So, ibig sabihin ay particle de. Kasi yun yung gagamitin mo, di ba? Para makapunta ka doon sa pupuntahan mo. So, from Eki hanggang doon sa station na isa, Ueki station is mag-densha siya. Ibig sabihin ang gagamitin niya papunta ay densha. Okay, so, ueki eki, do yatte ikimasu ka? Ueki eki, do yatte ikimasu ka? Ano sa tingin nyo? Kara or made? Kara. Di ba? So, bakit kara? Kasi ang pinag-usapan natin minasang is yung kaisha eh. Di ba? So, paano pumunta hanggang kaisha nyo? Paano ka pumupunta? Paano ka pumapasok? Di ba? Sabi niya, from Kokura Eki hanggang Ueki Eki, nag-didensya ako. So, sabi ni Tansang, from, di ba, Ueki Eki, hanggang ito sa kaisha, di ba? Do yatte ikimasu ka, sabi niya. Okay, so kaisha, aruite ikimasu. So, kaisha made, aruite ikimasu. Kasi nga, until. So, from Ueki Station, di ba? Paano ka pumupunta? So, hanggang kaisha ay naglalakad ako. So, pansin niyo yung aruite, wala na siyang particle. No? Aruite. Hindi natin pwedeng lagyan ng aruite de. Kasi ang aruite ay by foot. Ibig sabihin, wala kang sinakyan. Kung natatanda ninyo kanina yung hitori de, di ba? Dapat is, alam yun, kung meron tayong hikakimonday, is pwede natin lagyan dun ng particle to. Di ba? Ano ba nila, pag may choices. Kasi wala naman tayong choices, di ba? Ayan, parang ilalagay natin hitori, or kung, maglalagay ka ng tamang particle, di ba? So, hitori de to, or hitori blank, di ba? So, hindi hitori de blank. Di ba? So, hindi pwede lagyan doon ng to, kasi nga mag-isa mo. So, hindi mo na, parang same dito si aruite, na wala na tayong lalagay na particle. Hitori de aruite. Okay? Ayan, minasang. Sana may natutunan kayo sa lesson natin. Alam ko na sobrang basic, kasi nga iwan lang naman ito. No? Nasa N5 level tayo, kung baga sa GLPT. Ayan, kung may request kayo minasang na lesson, paki-comment na lang dyan. At mag-upload tayo kapag hindi ako ganun busy. And then try natin mag-upload sana kahit once a week lang. Hi! Ito paki-share naman minasang at pabuti natin ng 1,000 ang ating channel. Ayan. So, hi! Diyan minasang, hi! Kore de wa nimashou.
疲れ様でした。じゃあね、またね。